Umalis lang si Christine, uminit na ang panahon. Ha? Pansin ko lang po. Parang bumalik na naman yung hindi magandang pakiramdam. In fairness po kagabi, magandang pakiramdam ko, medyo malamig. Lalo kaninang morning, maginawang gising. Good morning po. Ay, tingnan nyo. Nalilito ng utak ko. Good evening po. Okay. Hope nakapaglinis-linis na po tayo sa pag-alis ni Christine. Ano po? At maganda po yung naging araw kanina. At yan po ay talagang pakita ng Panginoon sa atin na pagkatapos ng bagyo, mayroong bagong pag-asa. Palakpakan naman natin si Jesus. Okay. Now, I'd like to topic something sa ating lahat. Observation ko lang po ito. And I think as a Christian, na-observe din po ninyo. Pag dumarating po yung Kapaskuhan, hindi po ba parang nagiging iba na yung focus ng mga tao? I'm talking about unbelievers, majority, of course. But sometimes, even some believers nadadarang o nadadala sa maling pagkaunawa kung ano po ba ang Kapaskuhan. First and foremost, may Kapaskuhan kasi may biyaya ang Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Do not forget that main thing, that main reason why Jesus was born. He was born to die. He came here to die. Yun po ang pinaka-purpose ng lahat. So salvation pa rin po ang pinaka-puso ng Pasko. Okay? And sad to say, some people, pag dumarating ang Pasko, nagiging excited. Why? May inuman, may pulutan. Regalo. Masyado naging materialismo ang Kapaskuhan, and that is something na nakakalungkot. If you're not a believer and dumarating o nag-a-approach ang ganitong kapanahunan, nai-excite ka kasi it's about the things that you will gain from the season. Not the thing na dinidesire mo na malaman kung ano yung totoo sa Pasko. Hindi yan Kasi pag unbeliever, wala pang binuksang puso sa Panginoon yan. Tandaan po ninyo, only the Holy Spirit can first convict a person, then after convicting the person will, accept Jesus as Lord and Savior. Then after that, the Christian life. Umpisa na po yun. Hindi na po nawawala ang salvation. Jesus will be your guide for the rest of your life. So, pag Kristiyano ka, it's too impossible. It's very impossible na hindi mo alam ang tunay na diwa ng Pasko. Si Jesus ang diwa ng Pasko. So, ano ngayon ang ating gagawin bilang mga Kristiyano? Of course, we have to let them know the truth about Christmas. Christmas, kaya nga Christmas, di ba? Christ, nandun yung pangalan ni Christ. Christmas, it means Jesus was born in order to save mankind from sin. It's so sad. Christmas is about regalo, aginaldo. Aba, hindi po masama yan kung bibigyan niyo ako ng aginaldo. Akin na. I love it. Pero, hello, wala ka man lang bang interest na alamin? Bakit nga ba may Pasko? May pagdiriwang ng Pasko. Because Jesus was born. And He was born to die. Salvation pa rin po ang pinakadiwa ng Pasko. For unto us a child is born, sabi ng Bible. Unto us a child is given. Hindi ba? At balang araw sa millennial kingdom, ang bata niyan ay maghahari. Dito, 1,000 year reign. So maganda na mapag-aaralan tungkol kay Jesus Christ. It's all about Him. Actually, if you're a Christian, since naging mananampalataya ka, ang buhay mo, it's all about Him. It's all about Jesus na. Amen? So, yes, siyempre, sa magandang paraan natin sasabihin, ay, alam niyo po, si Jesus po ang puso ng Pasko. And then kung may pagkakataon kayo doon sa mga taong yan na alam nyo hindi pa mananampalataya, share the good news. Gamitin natin ang season na ito ng Kapaskuhan upang madala natin sila sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba bakit itong vlog ko ngayon? Yung mga kapitbahay namin,
gumagawa na ng Christmas tree. Nagse-set up na sila ng Christmas tree. Kami, ewan namin. Minsan nagse-set up kami, minsan hindi. Pag tinamad, hindi na lang. Mapapagod kami right after Christmas, aalisin, di ba? So, importante sa puso namin Pasko lagi. Araw-araw, hindi lang yung 25th ng December. Birthday ni Jesus yung December 25. Magandang ipagdiwang yan. Pero, gawin nating December 25 araw-araw. Amen? Sabi nga nung kanta ni Elvis Presley, if every day is like Christmas, what a wonderful world this will be. Magandang kantahin yan, pero baka makapag-reclaim tayo. Okay, so ang Christmas, birthday ni Jesus, gamitin natin yan. Teka, sabihin natin, baka naman gusto niyo malaman ng totoong dahilan. Bakit siya pumari ito sa lupa. Diba? So, you can bring soul. Sa birthday ni Jesus, maganda to, hamon natin sa sarili natin. Sa birthday ni Jesus, magdala tayo ng regalo sa Kanya, kaluluwa. Payag ba kayo noon? Hindi ko po kayo makikita, hindi ko po kayo maano, pero makikita kayo ni Jesus. Payag ba kayo? Kayo mga inabutan nitong vlog na ito na nakapakinig, nakarinig, o nakapanood nito. Payag po ba kayo? Magdala tayo ng kaluluwa kay Jesus sa kanyang birthday, December 25, 2024. Okay? Yan ang edad ni Jesus, 2024 years old na siya. Diba? So, magdala tayo ng kaluluwa kay Jesus. Pasayahin natin si Jesus sa birthday niya. Masaya siya pag kaluluwa ang dala mo. Alam nyo, sa Bible nakalagay, yung 99 na matuwid, iniwan ng Panginoon ni Jesus. At hinanap niya yung isang naliligaw. Pag may naliligaw tayong mga, alam natin kaibigan na hindi pa mananampalataya, naliligaw yan eh. Yung mga unbelievers po yung naliligaw. Kasi hindi pa sila believers eh. No? Di ba? Ngayon, pag nagdala tayo kay Jesus Christ ng ikaluluwa sa birthday niya, masaya siya. Happy siya. Sasabihin ni Jesus, hey, what a wonderful gift. I love my birthday present, sabi ni Jesus. Kaluluwa. Good night everyone and God bless.